Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ginoong Jukiri Muin, kabilang sa pangkat-4. At ang paksang tatalakay namin ay patungkol sa dulang proletaryo. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng proletaryo? Ang salitang proletarya ay hango sa salitang Ingles na proletariat na mula naman sa Marxistang teorya. Sa konteksto ng lipunan, ang proletaryo ay tumutukoy sa uri ng mga manggagawa, mga karaniwang tao na walang pagmamayari lupa o kapital at tanging maibebenta ang kanilang lakas paggawa upang mabuhay. Ang salitang proletaryo ay maaaring manghulugan sa karaniwang manggagawa o uring mababa sa lipunan. Walang sariling ari-arian o negosyo, pumaasa sa sahod mula sa mga kapitalista, katulad ng may-ari ng mga pabrika, negosyo, at iba pa. Ang dulang proletaryo ay isang anyo ng dula na naglalarawan at nagtatampok ng mga tema, karakter at karanasan ng mga manggagawa o proletaryo. Karaniwang binibigyang diin nito ang mga isyu ng trabaho, kahirapan, pagkikibaka at sosyal na hustisya. Ito ay madalas na may layuning magbigay pugay sa mga manggagawa at magpalaganap ng kamalayan tungkol sa kanilang kalagayan at pagkikibaka. Ang mga dulang proletaryo ay karaniwang tumatalakay sa mga paksa tulad ng kahirapan, pagkikibaka ng mga manggagawa para sa kanilang karapatan at hustisya sa trabaho, pag-aalsa laban sa pang-aapi ng mga may kapangyarihan at may kaya at ang mga hamon ng sosyal na pagbabago. Ito ay naglalayong magbigay boses sa mga manggagawa at ipakita ang kanilang karanasan at pakikibaka sa lipunan. Sa kabuuan, ibig sabihin, ang dulang proletaryo ay isang uri ng dula na nagpapakita ng buhay at pakikibaka ng mga manggagawa. Layunin nitong bigyang pansin ang kanilang mga suliranin tulad ng kahirapan at kawalan ng katarungan, diskriminasyon at laban para sa karapatan at magmulat sa lipunang tungkol sa kanilang kalagayan. Ako nga po pala si City Rats Babadiri, ang susunod na takapagdaloy. So narito po ang mga halimbawa. Ang tibag ni Aurelio Tolentino, isang dula na naglalarawan ng mga mahihirap at pakikibaka ng mga magsasaka laban sa pang-aapi ng mga praile at mga dayuhan noong panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang tibag po ay isang pagtatanghal kung buwan ng Mayo na nakaugalian na sa Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Rizal at Bicol. Ito po ay patungkol sa paghahanap ni Santa Elena sa mahal na Santa Cruz na kinamatayan ni Cristo. Karaniwang nagsisimula ang prosesyon sa bahay ni Reyna Elena at Prinsipe Constantino upang hanapin ang krus ni Jesus upang tumuloy sa bundok-bundukan. Ang mga tauhan po ay nagsisukay sa pagsapit sa bundok. Kapag nakuha ang krus, ang lahat ng mga manonood ay magsisipagbunyi at magdaraos ng prosesyon papuntang simbahan na kung saan may isang paring naghihintay upang magsagawa ng seremonya. Isinasagawa po ito pagsapit ng alas 3 upang simulan ang pista. Muli, isinasagawa po ito na tumutukoy sa paghahanap ng krus sa kalagitnaan ng pandaigdigang digmaan o tinatawag na World War II. Ito po ay tinataguyod ng mga Kastila noong pagdating nila sa Pilipinas. Niyakap ito ng mga katutubo sa ilang bahagi ng Luzon at lumaganap din po ito sa iba't ibang rehiyon. At ang pangalawang halimbawa ay ang Germinal ni Emily Zola. Isa po itong nobelang nailatha noong 1885 na isinalin sa iba't ibang wika at itinampok din bilang dulang teatro. Ipinapakita nito ang buhay at pakikibaka ng mga manggagawang minahan sa Pransya noong siglo XI. Ito po ay nagbubuod sa mga pangunahing karakter bilang mga mahihirap sa mga manggagawa sa minahan na nakipaglaban sa mga mahihirap na kondisyon sa pagtatrabaho na ipinataw ng mga mayayamang may-ari ng minahan. Ito po ay naglalarawan sa pagtaas ng tensyon at karahasan na lumitaw sa mga manggagawa habang sila ay nag-oorganisa ng mga uwelga at protesta laban sa may-ari sa pagtatangka na mapabuti ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay
ay sa huli ay nabigo, habang ang mga may-ari ay nakakayanan na sugpuin ng mga protesta. Nahumantong po ito sa mga pagkamatay at mga manggagawa na napilitang iwan ang kanilang mga trabaho. Ipinapakita po sa nobela ang kolektibong pag-uugali at karahasan na lumitaw mula sa pakikibaka ng mga manggagawa laban sa pang-aapi at kahirapan. So may tatlong pangunahing tema po ang nobelang ito, ang nobela. Una is kahirapan at pang-aapi, pag-aalsa at protesta, at ang karahasan at tensyon. Mga karakter po dito sa nobelang nito, isa na dito si Etier Lanter, ang pangunahing karakter ng nobela, isang manggagawa sa minahan na nagiging leader ng mga welga at protesta. Ang pangalawang tauhan ay si Mahio, isang manggagawa sa minahan na nakipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kabuuan, ang nobelang ito ay naglalarawan sa pakikibaka ng mga manggagawa, na kung saan naglalarawan sa mahirap na kondisyon sa pagtatrabaho at buhay ng mga manggagawa sa minahan at ang kanilang pakikibaka laban sa may-ari. Magandang araw. Ako nga po pala si Rahia Hanapi, ang magpapatuloy ng mga halimbawa sa dulaang proletaryo. Ang ikatlong halimbawa ay Waiting for Lefty ni Clifford Odets, isang dula na itinanghal noong 1935 sa Estados Unidos. Tumatalaka ito sa mga issue ng kahirapan, pag-aalsa at pakikibaka ng mga manggagawa laban sa pang-aapi ng mga kapitalista. Ang Waiting for Lefty ni Clifford Odets, isang makapangyarihang dula na unang itinanghal noong 1935 panahon ng Great Depression sa Estados Unidos. Ikinuwento nito na ang buhay ng mga driver ng taxi na nagtipon upang pag-usapan ang kanilang kalagayan sa trabaho at ang posibilidad ng pag-aaklas. Ginamit ni Odets ang dula upang ipakita ang depresyon, galit at pag-asa ng uring manggagawa. Sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na eksena, inilantad niya ang pang-aabuso ng mga may-ari ng kumpanya at ang pagnanais ng mga manggagawa na lumaban para sa makataong kondisyon sa paggawa. Isa ito sa mga unang dulang Amerikano na tahasang nagsulong ng adikaing sosyalista. Ang ikaapat naman at isa sa mga halimbawa ay ang The Cradle Will Rock ni Mark Bridstein, isang musikal na dulang isinulat noong dekada 1930 sa Estados Unidos. Naglalarawan ito ng mga issue ng sosyal na hustisya, korupsyon at kapangyarihan ng mga may kaya sa lipunan. Ang The Cradle Will Rock ni Mark Bridstein ay isang musikal na isinulat noong 1937 o 1937 na naging kontrobersyal dahil sa matapang nitong pagbatikos sa kapitalismo at korupsyon. Ikinuwento nito ang isang lungsod na kontrolado ng isang makapangyarihang negosyante na si Mr. na gumagamit ng kanyang yaman upang bilhin ang media, simbahan at gobyerno. Ang pangunahing karakter ni Larry Foreman ay isang leader ng unyon na lumalaban sa sistemang ito. Sa pamamagitan ng musika at satire, ipinakita ng dula ang tunggalian sa pagitan ng mga inaaping manggagawa at ng mapagsamantalang elite. Isa ito sa mga halimbawa ng dulang nagtataguyod ng proletaryong kamalayan sa malikhaing paraan. Ating panghuling halimbawa ay ang Inspector Calls ni J.B. Priestley. Isa itong dula na isinulat noong 1945 sa Britanya. Tumatalakay ito sa mga tema ng sosyal na responsibilidad, pag-aalsa laban sa injustisya at ang pang-aapi ng mga may kapangyarihan sa mga mahihirap. Ang Inspector Calls ni J.B. Priestley, bagamat mas dramatiko kaysa revolusyonaryo,
Ang dulang ito na isinulat noong 1945 ay may matinding komentaryo sa sosyal na istruktura ng lipunan sa Britanya. Umiikot ang kwento sa pamilya Berling na tila marangal at mayaman, ngunit unti-unting inilalantad ng isang misteryosong inspektor ang kanilang mga pagkakasala laban sa isang mahirap na babae na nagpakamatay. Sa pamamagitan ng karakter ng inspektor, ipinapakita ng dula na bawat isa ay may pananagutan sa kapakanan ng iba, lalo na ng mga naaapi. Isa itong dula ng panawagan para sa pagkakaroon ng kolektibong pananagutan at pagbasag sa baluktot na sistema ng lipunan. Ang mga dulang ito ay halimbawa ng dulang proletaryo, mga dulang nagsisilbing boses ng mga manggagawa, inaapi at layuning baguhin ang umiiral na sistemang mapagsamantala. Layunin ng mga ito na gisingin ang kamalayan ng media sa tunay na kalagayan ng mga uring mababa sa lipunan at hikayatin ang kolektibong pagkilos para sa pagbabago.